Line marking gusto nang ipahinto ni Looney. MP3 aminado nagkamali sa laban niya kay Cripley. At Saki sinabing dapat panalo siya sa naging laban nila ni Saint Ice. Alamin natin ang mga yan, so tara. Isa nga ang line marking sa solidong estilo ngayon, lalo at tama ang paggamit nito. Ang grupong 3GS nga madalas gumamit nito. Talagang malakas. Kabilang nga dyan si Lipcram. Sinasabing ang line marking ang tumalo kay GL sa naging laban nila noon. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Allen, carry, step. Depth, range, pure, step. Balakid at lang. Layo. Ang hirap mo i-map, gago ka. Sa dami mong step, tignan mo, oh. Ang layo ko na. Balik tayo. Balakid, Allen, carry, step. Step mother, step sister, step not. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Yung makukuha din kaagad, tipong sa dami ng step parang death march. O sa dami ng step parang alay lakad. Yung step kinonek sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. O step traveling violation. Eh di nasalin pa by order. Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. Kahit si Lipcram ay aminadong sa stilong ito kumapit para talunin si GL. Inamin naman ni Lipcram na backdoor style ang ginagawa niya, lalo kung hindi niya kayang talunin ang kalaban ng talino sa talino. Ayaw niya doon ng ganun. Siguro, marami kasing nagsasabi nun pag about sa line marking na yan na lang yung ginagawa mo. Kasi sa mga katulad ni GL, men, hindi ka pwede dyan maipagsabayan ng talino sa talino, iba yung talino ng taong yan. Hindi mo pwedeng habulin yan yung talino niya, yung kaalaman niya, hindi mo pwedeng habulin yan. Ilang pag-aaral, pagsusulit yung ginawa niya ni GL bago niya na ano rin yung sarili niyang talino, bago niya nahasa yun, yung mga kaalaman. Yung talino, pwede kayong matalino parehas pero sa ibang bagay, 'di ba? Kaya yung marking, kung ikaw matalino ka, ano ba 'to may pagsabayan sa iyo? Doon ko papakita sa pangmamak kung gaano ka kawak, 'di ba? Manggagago ka na lang. Sa pangmatalinong paraan din. 'Di ba? Syempre, hindi mo naman gagawin 'yun kapag hindi tingin mong hindi effective or wala kang magi-gain doon. Ba't mo pa gagawin? Kaya, ang hirap pagsamahin yan. Bars o marking, ang hirap niyan. Ayun yung pinapakita naman ni Sorhenyo dito, galit si GL doon. Kasi nga, si GL ay inaangat niya yung sining. Pero hindi naman lahat mapiplease mo na gawin yung ginagawa ni GL. Kasi nga, punta ka na kung siya lang nakakagawa nun, edi siya lang yun. Sa break it down nga ni Looney kasama sa GL, dito sinabi ni Looney na medyo cheating ang pagla-line marking. Ano yung Sa idol nyo to, di ba? doon, boss? Sa mga ginagawa yung style ng kalaban. Meron kasing ganyan na parang, may mga word kasing parang ganito ba or parang gagawin. Pero hindi siya making kasi ginagawa niya hindi siya sa mockery pero parang ini-improve Ginagawa niya weapon. Seryoso. Seryoso na, ginagamit niya. Sa akin, yun, parang unang-una kung gaano kasikat yung kalaban. Parang hindi siya gagana sa lahat. Lalo na yung mga parang kapare siya, sabi mo kay ganito, bars. Depende kung gaano kasikat yung battle na yun eh. Minsan pag hindi naman siya gaano kasikat, parang wala akong pakialam eh. As nanonood, parang naman, hindi ko naman napanood yun eh. Parang hindi ako nagki-care para doon. Tapos kung naman, kung ano yung tingin ko sa mga gumagamit ng style na medyo hypocritical siya at medyo cheating siya ng konti eh. Lalo pag hindi sikat yung kalaban mo. Na minsan akala mo part ng bars niya eh. Pero sa totoo, kinote niya lang pala yung bars mo eh. Sa isang latest na break it down nga ni Looney kasama si Smaglas, ito ay sinabi ni Looney na dapat ihinto na ang stilong line marking dahil nawawala umano ang originality. Ayon pa kay Smaglas,
Nawawala daw kasi ang authenticity. Sa mga MCs, lahat naman sila magagaling. Kumbaga, parang parehas lang din sa mga nakikita kong ibang rapper na nagme-music. Siguro dapat mas dumami yung mga may mga authentic na style. Yun pala, tama ka, galing mo. Kasi nauuso yung tinatawag na word na meta. Meta, tsaka yung line marking. Oo, yung mga... Parang tama na siguro, no? No, parang okay. Enough. Oo, tsaka yung parang yun nga, kasi parang nagiging excuse na lang para manggaya eh. Hindi, and tama kayo, yun yung isa sa mga kailangan i-improve ngayon, yung originality. Authenticity talaga. We need more original Mismo. Minsan kahit hindi ganun kagaling na mag-bars na ganyan, pero pag alam mong original, tas nakakatuwa dahil nakatuklas ka na naman ng panibagong parang karakter to. Sa kabilang balita naman, sa naging laban nga ni MP3 kay Cripply, sa unang round ng Isa Buhay, kitang nalamangan siya ni Cripply na veterans move siya umano, kahit si Batas ay sobrang bumilib sa pinakita ni Cripply sa naging laban nila ni MP3. Parang minama ng gusto ni Cripply si MP3. Tama nga naman, kung isa kang veteran, which is veteran nga si Cripply, isa sa top tier na MCs, pagkaharap mo bago, kahit magaling, talagang ibigyan mo isang solid na ganun eh. Sa segment nga ni Batas na pag-usapan natin pare, dito ay nag-guest niya si MP3 at aminado nga daw siyang nagkamali siya sa ender niya sa round 3. Bigla niya daw naisip na wrong move yun. Yun yung may mga na-notice din ako na parang may familiar na lines. Pero ayun nga, yung nasayangan din talaga ako dun sa battle namin is yung ender ko sa round 3. I'm sure napanood. Tapos na pag-ganoon ka. Parang, ewan ko kung what came before. Basta yung sinabi ko is good luck na lang kay Van. Okay. Oo, tama. Kapag napanood mo yung video, yung review ko, sa tingin ko sinabi ko nga yun na parang defeatist approach yung ginawa mo doon. Parang nangano din ako sa sarili ko nun eh. Parang, ba't ko ginawa yun? Pero kasi para ka on nagsulat stage, na alam mo na talo ka na. Yeah, parang ganun siya. At sa huling balita o ni versikulo 13, isang event na ito sa napaka-solid at sinasabing Battle of the Night at pwede daw maging Battle of the Year ang naging laban ni Saint Ice at Saki. Dahil Isa Buhay second round ito, talagang naganda sila ng todo. Naumanto nga sa 4-3 ang score. Sobrang dikit. Sa video nga ni Saki, dito sinabi niyang akala niya ay panalo na siya. Pero sa isang iglap nga daw, nawala sa kanya ang panalo. Nakalusot. Na dapat nakalusot ako. Ang kaso, wala malakas yung kapit sa itaas ng isang Saint Ice. Kaya, kung si Jonas kinulang sa pakisama, siguro ako, kinulang ako sa dasal. Basta ayoko mag-spoiler, basta sobrang lupit nung nangyari sa laban namin ni Saint Ice. Akala ko panalo na talaga ako, akala ko mananalo na ako, pero may isang ganun no, tapos biglang nagbago yung sitwasyon sa buong venue. Pero hindi ko mapaliwanag yung feeling na nandun sa stage na bumabagyo tapos kami lang masaya doon. Lahat ng nandun sa Metro Tent nung moment na yon, bumabagyo sa buong Pilipinas. Kami lang yung masaya, nag-e-enjoy yung mga tao. Isa yun sa mga battle na hindi ko talaga malilimutan. At syempre, congrats kay Saint Ice.